balita? Talaga sila. Parang hinintay niyo pa makapagmakahan. Lahat na mapapanood nyo, dokumentado. Ang mga politiko, artista at sikat na tao, pahuli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado. Anong balita mo? Eto, Martin, ang Queen of All Media na si Chris Aquino na low bat. Mama Anong balita Santa! mo? Well, ito ang balita ko, Martin. Si Commissioner Sumbing, hindi nakatakas na dokumentado. Yes, so Galing talaga usual. Sa mga balita ngayon, parang hindi pa rin nawawala ito sa bus crisis, no? Yung hostage taking crisis. So, isa sa mga nasasangkot aside from mga media, no? Si Isko Moreno, si Vice. Si Vice. Si Vice. Roda, gusto mo makita ng live si Vice? Oo naman. At nagbabalik na si Andrea Bautista. Si Pacman, bukod sa pagiging kongresista, mukhang may bago na yata siyang gustong pasukin. Ang bagong karir ni Pacman, ang lobat na si Chrissy, at ang unang ika-100 araw ni Pinoy, dokumentado. Malapit na mawala ang traffic sa buong Pilipinas. Anong meron? Si boxing champion Manny Pacquiao may laban na naman sa Amerika. Binisita nga siya ng ating kapatid na si Romel Lopez sa kanyang training sa Baguio. Pacman! Pacman! Go! Fight! Win! Nanalo yan si Pacman. Marami na maaambunan ng saya at pera. Oh, yes! Nagbistulang reporter si Pacman. Agaw career. Siya na ang reporter. Okay. Dito kami sa Burnham. Congressman, ang reporter, inaalam ang mga detalye. O siya, take 2. Dito kami sa Burnham Park. Tapos lang jogging. Pagod. Red. Thank you. Dayan Castillo Garcia. Patrol ng Pilipinas, Baguio. Again? Patrol ng Pilipinas, Baguio. Mr. Congressman, hindi ko kami pumapatrol. Pampulis lang yun. Kami po ay uma-action. At sumasapu. Dahil dokumentado sila. Good luck na lang sa laban mo, kapatid Pacman. MJ, masyado mo naman pinapasikat si Kisumbing. Hindi naman. Latest itong sa Stakeholder Summit. Pansin natin na not listening itong si Commissioner Kisumbing. Please occupy the center table. Namely, Ms. Cecile Rachel Kisumbing. Makinig ka at matuto, babae. Napaka-smiling face na pala nitong si Kisumbing. Mukhang good mood ka ngayon, madama. Ibang-iba nung huli tayong nagkita. Sinabi ko na sa inyo, dyan kayo. Pwede naman kayo ang daming-daming upuan. Hindi ko sinasabi kayong hindi kayo umupo. Ang sinasabi ko lang, umupo kayo dyan. Naku, isubo! Ana, isubo mo! So that is really a very advantageous win in the family. Delicioso! Miss Talent! Walang sayang! Teaching the electorate and citizens about the significance. Kailangan mo ba, Commissioner, ng toothpick? O di kaya subukan mo tong dental floss? At Martin, dahil wala nga si Pangulong Noynoy Aquino dahil ito yung mga times na nasa US, si Baraan ang pumunta sa event. Che! Tumotsorba kayo dyan! At napansin natin Anto, camera! Isang kasalang! Kuha kagad! Regardless of their status in Philippine society. ito ang walang kakupas-kupas sa tulog moment sa mga tagapakinig doon. Round 1. On the right corner, Full eyes. Ano, suko na ba, sir? On the left corner. Busy yata, sir. Please try again later. Baka manakaut ka sa amoy niyan, sir. At nandamay pa. Yung ibang mga guest, alam mo saan dinaan para hindi sila antokin. Naglalalamon doon sa event. Oh my God. Hindi talaga uso ang toothpick dyan, ano po? At hindi nagtagal, nakita na natin na gusto na umalis si Commissioner Kisumbing dahil na dokumentado natin ang mga pasimple moments.
successful ang pag-eskapo. Pero hindi kayo makaka-eskapo sa lente ng dokumentado. Baka naman hindi ka nabigyan ng mga exclusive stories ni General Mabanta niyan. Hindi naman siguro, Martin. Kasi nung isang araw, pinuntahan nga natin siya. Pinag-uusapan yung proposal sa Senado na bigyan ng amnesty lahat ng mga rebelding sundalo mula dun sa Oakwood, Manila Pen at saka dun sa... Kay Kirubin. Oo, Marine Standoff. Marine Standoff sa Bonifacio. Oo. Pero habang in-interview natin si General Mabanta, tumutulo yung kisame ng opisina niya. Buti na alas 2 na. Sir, parang malasing. Pero hindi naman sayang tulo kasi habang tumutulo yung kisame, may nakatapat naman na bulaklak, flower vase. Ganon? Di mabuti. Creative. Sakto lang. Wait for it. Ayun! Pag nauhaw sa gagawin na doon. Ang bango-bango ng bulaklak. Meron pang isang nakakatawa rin dun sa opisina niya. Meron siyang air freshener. Tapos yan, Di na kailangan ng salita. Ang mas kailangan, aksyon! Susunod. At sa bisperas ng unang 100 araw ni Pinoy sa Malacanang, Isa lang naman po mawawala sa akin. Yung buho ko napansin ko itong logo yun. Ngayon ito nahuusog. So palagi ko po sa 2016 may patina pa ako dito. Some around 8. 3.3. siguro 2. Siguro nasa mga 8 siguro yun. okay, tanungin ko kayo, no? Matapos itong mga wedding issue, tapos itong hostage crisis, ano naman ang masasabi niyo sa performance ni Noy Noy Aquino? Welcome sa pinakabagong show na nagre-rate, ang Rating ng Bayan! Ang tanong, anong rating mo kay Pinoy sa unang 100 days niya bilang presidente? It's been a tough 100 days. And I think on the whole, the President has measured up the challenge. Definitely pasado. Considering the difficulties, I'd say that he's somewhere around 8. 3.3. Bakit? Kasi di ko pa siya masyado masukat. Pero mababa. O eto ang ruler, sukatin natin. It's quite difficult. So far, he's doing good, although a lot of controversy.
quite difficult. Ano? So far naman he's doing good, ano? Although a lot of controversies now, di ba? Like hostage crisis in Manila. But so far, I think he's doing well. I think it's 8 for me. Siguro 2. Kasi kung i-reason ko, meron pa kasi siyang mga hindi na-address na issues. Address baka mo, iho? Ito ang address ng Malacanang. Sulatan mo na lang siya. Like yung sa education, as UP student, aware ako dun sa ngayon na budget cut na nangyayari. 4? Bakit? Kasi parang sabi niya New Philippines, tapos parang wala pa rin naman nagbabago. Tapos puro mga minor problems lang naman yung nare-resolve. Parang wang-wang, mga ganun. Tapos tataas pa yung tuition fee namin. So parang hindi na kami scholars. Uy, anong magawa mo? Ibang klase. Parang may glimmer of hope naman Martin. Ito mo yung RH medyo pinanindigan niya. Yun. So may mga mabubuting bagay. Ay, may point ka! Siguro nasa mga 8 na siguro yan. Sir, makukumpara nyo ba ang rabies sa bad politics? Incurable na bad politics. Hindi, mahirap na yata mabago. At sa bisperas ng unang 100 araw ni Pinoy sa Malacanang, sa tingin ko mukhang nakaraos naman. Tingin nyo? Oo. At makakaraos pa. Sana. So, Mr. President, congratulations. Pero, eto muna ang aming mga kinalap na dokumentado moments ninyo. Inihahandog ng dokumentado ang iba't ibang muka ng presidente. Starring Pinoy bilang mapagmahal na tito. Sama ka muna kay Mama. Tapos kita tayo sa dinner. Gusto ko makuray with you. Bilang boyfriend. Kami magkatabi pero si Noy with Shalani. Sir, lapit-lapit. Binigay sa akin eh. Kailangan makita naman natin, may na-capture tayo na this is a moment in history. Parang ayoko maging girlfriend ni Pino. Ako din, kahit sweet siya. Oo. Maghihintay ka ng 6 na taon para pakasalan ka. Ayaw din naman niya sa inyo eh. Ang komedyante. Naamin ko po sa inyo about 40 na ako ngayon. Pero yung waist kayo below 35. Isa na naman po mawawala sa akin. Yung buho ko napansin ko itong lawyer. Ngayon ito na ho usog. Baling white, gray, black, brown, red, it doesn't matter. So long as there's hair. So palagay ko po sa 2016 may patila pa ako matila. Akala mo lang yun. Ang OC. During the awarding, yung yellow pin. Napansin niya na hindi yata diretso. Oh, tie a yellow ribbon. Mr. President, para tahakin ba ang tuwid na landas, dapat tuwid din ng yellow ribbon? Si Mr. Handshake. Let's spot the difference in 1, 2, 3. Ano naman yung kinagagalit mo? I'm sorry. At least nakipagbati pa rin siya, di ba? Ang workaholic, kaya kulang sa tulog. Yung logic niya sa wang-wang, alam ko na kung bakit niya tinanggal. Bakit? Para pwede siya matulog. At bilang presidente ng Pilipinas. Buti na lang po ay natuklasan at pinigilan ito ni Secretary Rogelio Singson ng DPWH. Ngayon po ay dadaan na humingi ng resibo. Kailan? Kwentuhan na lang tayo. Sige, anong sasabihin mo sa akin? Talagang naniniwala ang palasyo sa sarili nilang press release, no? Napasado si Pinoy sa first 100 days, no? Pero in fairness sa kanya, di ba? Nakakain siya ng hindi tayo gumastos, di ba? Nung huling biyahe ni GMA, di ba? 1 million? Di ba yung Hindi siya dinner nag-steak dinner, tsaka hindi siya fine dining. Sige, sir. Lunch sa hotdog stand, $54. Parang dami na break ng protocol nun eh. Hindi naman sila nitpick tayo. Pero aside from the security, Martin, isipin mo, alam to ng mga nag-cover ng palasyo, lalo ka na Eren. Kapag ka sumusubo na ng pagkain ang Pangulo, dapat cut na lahat. lahat. So you know that
there's something in that gesture na kakain. Whether publicity stunt ho yun, Mr. President, whether mali o tama ho ang ginagawa ninyo sa inyong administrasyon, makakaasa ho kayo na makakasama nyo kami dito sa dokumentaryo. Seryoso naman ang topic. Pag-usapan naman natin yung style ni Pinoy. So, anong masasabi nyo? Ang tanong, ano ang rating mo sa forma ni Pinoy sa kanyang unang 100 days? How do you want me in numbers? 10 being the highest, 1 being the lowest. I'd give him a 6, fairly enough. Siguro 8. Bakit 8? Kasi, syempre, may bald spot na siya na hindi naman siya ganun kagwapo or... So far, he's looking good. His designer, stylist is doing well for him. His barong, everything suits him. Pero anong advice mo sa style niya? Gusto ko siya naka-Amerikana, ayoko siya naka-barong. Tama. Totoo. Talagang ganun mamanamit yung tao, ano magagawa natin? Well, he has the height. Well, but he's not that slim. Although, as I told you, it's just a matter of how you carry the clothes. And in terms of selecting the coat or the suit or the barong that he's wearing, I have no comment because it's really good, you know. Like 8.5 or 85%. Okay lang naman po. Maganda rin po. Ayos lang po. Pag napupunta siya sa beat ko kasi, medyo pangit siya maglakad. It's just a matter of posture, you know, how you carry your dress. You really have to be, you know, straight body, posture, and look dignified because you're the president of the Philippines. It needs a lot of practice, probably. At Ate Rhoda, mag-agree ka. At mag-agree talaga kayo. Hindi ba makakatulong kung si Pinoy kumapal yung buhok? Lalabas yung features niya? Kasi siyempre nakakalbo na nga siya eh. Mas maganda siguro, meron namang pampatubo dyan. Mas maganda kung medyo may buhok siya ng konti eh. For me, you know, guys who are like bald guys, I really want to see them only just to cut his hair completely. Hot oil pinunta ko dito, hindi insulto. Sa palagay ko eh, mag-extension siya para habol siya kay Shahani. Mas maganda na maging kalbo dahil sa forma kesa sa konsumisyon. Susunod. Sino yung tinuturing mo nung sinabi mong nasaan kayo nung kailangan namin kayo? Eh, tama na magalit. Siguro naman napanood na ng ating mga kababayan kung sino-sino talaga yung mga taong dapat nandoon at sila naman ang wala. Pulis lang ang magpapakamatay! Remember that! Pulis lang! Martin, naramdaman natin na parang ang tibay ng samahan ng dalawa yun. Sabi nga ila, hanggang rehas magkasama. Pag nakulong siya, magpapakulong din ako. Magsama na kaming dalawa sa Oblo. The City Vice Mayor of the City of Manila is Domagoso Francisco Escobar. And for the position of City Mayor, Lim Alfredo S. Yan ang winning shots, no? Yung winning moment ng dalawang mag-ama, no? Si Mayor Alfredo Lim at si Vice Mayor Isko Moreno Lim. Nung nakaraan generation, di ba nung nakaraan, di ba, sobrang sila, yung jubilant dahil nanalo nga sila. Napansin ko na walang iwanan tong dalawa at walang tulugan pala. Dahil doon sa IARC, doon sa hostage taking, wala na silang tulugan at napagdating naman sa IARC, wala ring iwanan dahil silang dalawa ay recommended na maparusahan o isang Anyway, tawagin natin ang ating guest ngayong gabing ito. Guest of honor. Honor.
walang iba kundi si Vice Mayor Isko Moreno Lim. Welcome po sa Welcome sa Dokumentado. Welcome to Hello, dito kayo. Okay dito, sir. So ano naman ang naging pakiramdam mo nung nakita mo yung report ng Double IRC na kayo'y kasama doon? Honestly, as we speak, wala pa talaga kami official na copy. Wala pa? Yun ang masakit sa lahat. Wala akong naalalang pagkakamali. At kung mauulit ang sitwasyon, I will do the same to perform my lawful obligation, lawful duty, moral obligation. Okay, so ano masasabi nyo na ito si Mayor Lim ay pilit na ipinagtatanggol kayo? Unfortunately, Vice Mayor Isko Moreno is included in the, what's that, Magic 12 or Magic 13 nakasama. I'm sorry, Vice Mayor Isko Moreno, Dahil wala akong nalalaman na kasalanan ni Vice Mayor Isko Moreno. Totoo naman ako, nabibigyan pahalaga ng alkalde yung lahat ng effort natin nung panahon ng crisis. My savior. Alam mo, napansin ko kasi ito si Mayor Lim doon sa isang press con. Medyo umiyak, no? You broke down. Nahawa na ito sa'yo. Mukhang artista na ito. Ang isang paana sa hukay, pinasok nila yan because they're paid to die. For you, for each and every one of you, for our country. Bigla na lang, nakita ko nanginig na yun dito niya. Talagang naturally, yung kanyang sama ng loob na ilabas niya. Pulis lang ang magpapakamatay. Remember that! Pulis lang! Martin, naramdaman natin na parang ang tibay ng samahan ng dalawa ito. Sabi nga ila, hanggang rehas magkasama. Pag nakulong siya, magpapakulong din ako. Magsama na kami dalawa sa Oblo. Alam mo, kapatid, mahal na mahal kita bilang kaibigan. At least siya, di ba mayor siya sa Maynila? Pag nasa loob, mayores din siya. Ako bastonero. Kasi pareho kami lumaki sa kalye. Parang kami may common thoughts. Parang ako mas madalas nga makapagpasaya sa kanya pag nag-uusap kami. I've known you for so long, you are a friend of mine. Hindi kaya si Mayor Lim ang iyong ama. Wala. Hindi naman ako iniwan. Namatay na yung tatay ko. Ano nga pala yung carrot stick principle? Ano ba yun? There is such thing as carrot stick principle. Yung pinapiyait-piyait ka. Kung magkasalitang kalye, ay ahagis yung carrots o pag kukunin mo na hilain. Ganun ang ginawa doon sa report. Gusto ko ng carrots! Tayo naman mga Pilipino, at all sectors, takam na takam na malaman natin yung nilalaman. Sino yung tinuturing mo nung sinabi mong nasaan kayo nung kailangan namin kayo? Tama na magalit. Diba? Siguro naman napanood na ng ating mga kababayan kung sino-sino talaga yung mga taong dapat nandoon at sila naman ang wala at malungkot na parte doon, sila pa ang nag-imbestiga. People in government should be responsible enough to their actions. Maraming salamat, thank you. Vice Mayor Isko Moreno. Thank you. Sana manatili kayong idolo ng mga mahihirap ng Maynila. Basta tayo, kahit na ganyan ang naranasan natin sa paglilingkod sa bayan, tayo maglilingkod pa rin ng tapat. Ang katwiran natin, taong bayan naman tayo. Sa taong bayan tayo mananagot Sila naman nagkarga sa atin dito sa kanila tayo mananagot. Ang kailangan lang, maglingkod ng tapat ang tao sa pamahalaan. Yun lang siguro, hindi na tayo magkakamali. Compassion. Yung malasakit. Yun dapat meron ng mga tao sa pamahalaan. Alam niyo ba mga dokumentaristas kong mga kapatid, no? Dahil papasok na tayo sa season 3, meron tayong mga bagong pakulo para sa mga viewers natin. Wow, mukhang kaabang-abang yan, Martin. Sobra! Ang exciting! Magtatanong kayo sa sobrang kaabang-abang. Huwag na kaming bitinin, sabihin mo na kung ano yun. Kinuha natin yung mga nakakatawang eksena. And of course, iro-roll natin. Bidang Bida number 1. Stop getting involved in politics. Stop it! Alam mo, alam mo kung sabihin ng mga pare niyan? Ano? Nasapian. Pero di papatalo ang Bidang Bida number 2.
I don't think they fully understand the first part of the Constitution, which is the separation of church and state, and their constant meddling in political affairs, especially their threat towards President Noy for civil disobedience. That is just blackmail. Aba teka, ikaw na naman? Talagang hindi magpapaawat yan si Carlos Celdran. Dahil noon pa man, ay talagang hindi mo pwede ipagsanib ang simbahan at ang pamahalaan. Hindi ba? Huling hirit para sa bidang-bida number 3. And just like the way Jose Rizal said, you know, I had enough. I dressed up like Jose Rizal and told those friars that I had enough as well. It took them a while to get my point though. I think my costume was kind of off. Sige na nga, ikaw na ang bida. At dahil dyan, dokumentado winner ka! Martin, present tayo sa tutorial ng Queen of All Media na si Chris Aquino para sa ine-endorse niyang pampaputing sabon. Ang kinis na kasi. Ang kinis na taon nung nakita mo doon. 4:30 pa lang ng hapon, pinapunta na tayo doon ng mga taga-media. Naghintay tayo ng 4 na oras. After ng paghihintay natin, lumabas na to si Chris Aquino, tapos pumunta na siya sa table kung saan naganap yung contract signing niya. Hindi siya nagpa-interview. Medyo matamlay kasi to si Chris parang wala siya sa mundo. O siguro pagod din. Happiness, sorry, nilalagnat ako, bye-bye. Sorry ha, I'm low bat na kasi. Sabi niya masama raw yung pakiramdam niya at humirit pa rin. Okay, alright. I'm so masunurin. Okay. Hoy, alam mo problema mo? Emote ka dyan. Masunurin din kami, as in mahilig sumunod sa mga dinodokumentado namin.